as well as yung Nathan naman ni CY. And parang nag-uusap nga kami kanina habang nag-a-analyze si Athena na I doubt mabuksan pa kay CY yung Nathan. I doubt na makuha pa yung Jushin ni Chopskirt. Parang hindi naman willing ibigay yung mga coaches and even the players yung mga signature heroes na tila ba Exactly. pag nahawakan na nila parang sure na meant sa kanila yung panalo. Lalong-lalo na eto na yung mga moments sa best of 7 na nagiging crucial. Kasi kung sinong makapanalo nito, for sure nasa kanila na ang momentum, nasa kanila na ang match point. Good thing na pinoint out mo kanina na, best of 7, naging best of 5, ngayon best of 3 na lang. Oo. Parang umiikli ng umiikli. At kung kaya naman palang ganyan, ba't di na lang ganyan eh? Parang pwede magbato-batopic na lang eh. Kaso hindi. Hatid sa atin ng Lazy Esports at ng RQ Kaito ang isang Grand Finals worthy, isang best of 7 worthy na serye. At wala pa rin talaga yung haya ni James Punks, yung link ni Kelvin na di bibigay, yung Phobius na ginamit ng Lazy kanina, hindi rin nila ipapahawak sa RQ yan. Bawal bossing, bawal nyong mahawakan niyang mga yan. At kung iniisip nyo bakit ang konti lang ng mga heroes na nasa baba, Hindi boss, wait nyo lang. umaangat-angat yan. Nag-i-scroll yan. Dumadami yan kasi all in all, may 20, may tag 20. In English, 20 na heroes na bawal nang gamitin. Ang magkabilang koponan, yun yung challenge para dito sa best of 7 global ban. Funny pa rin ang tatanggalin dito ng RQ. Talagang nililimit nila ang hero pool ni Kuya James Punks. Meanwhile for Lazy, Nathan na nga ba to? Kasi bawal na silang mag-Nathan eh. Oo. Hindi talaga ipapahawak ang Nathan. Although may mga Bruno pa. And I think they would, they would go for a Bruno mamaya. Oo nga. Diba? Pwede pang gamitin ni Siwa yun. Pero hindi naman na worthy of a first pick dahil nagamit na ng Lazy Esports. Nagamit na rin yung Nolan ni James. Hindi, yung Roger pala yun. Hindi pa siya nagno-Nolan. Si Kelvin ang nag-Nolan. Hindi, nag-Nolan na din siya. Nag-Nolan na. Game Nag-Nolan na okay. din siya. Game 3, game 3. Di ba nakakahelo Oh, naman yun kasi na nga sa dami na rin. At dito natin din, parang kailangan purihin ang utak at yung mismong pag-aanalisa ng mga coaches. Totoo. Kasi imagine, kaming casters na napanood yung buong mga games, napanood Buong lahat draft. mula game 1 up to game number 4, ngayon nasa game 5. Nahehelo na kami kung ano bang gagamitin dito at ano bang pwede pang piliin ng mga players. What For more? Lazy, ano yung una nilang kukunin? Ano pa bang open kay Kuya James? Si May Kuya Hylos. James pa ba yung ipaprioritize natin? Kasi ang dami pa rin naman. Si Der nga, hindi niya pa nilalabas yung CC. CC, Diba? Hylos. Si KK That, meron pa siyang mga pangkadya. Actually, si Der nga may Benedetta pa eh. Ginamit niya na ngayong nung regular season yung Benedetta. Yung classic, no, na Benedetta Der. Zusin! Okay, Na dahil sa chip, open. naipit sila sa chip ban and Fanny and Hayabusa na open yung Jushin ngayon ni Chopskirt. Now, ano yung ipang sasagot ng RRQ? Kasi for the 4 games na nagdaan, it has been banned by RRQ Kaito. Meron pa rin naman na Bruno, pero hindi pa rin naman siguro kukunin. Joy ang ang kinuha. aga! Siguro para na lang din talaga pang-ipit kay James Punks dito since nagkakatanggalan ng mga assassin heroes. Kelvin and James wow. Punks are actually 2 junglers na talagang gustong-gusto ng assassin. Meron pa naman tayong makikita siguro kay James Punks na mga Bane Alpha, yung mga pinakita niyang kakaiba ng mga nauna pang seasons sa MDL. Pero ano pa bang meron? Julian may Lance. Julian pa ba? Meron pa, no? May Julian pa siya. May Lancelot pa siya dito na yun din yung isa sa rason kung bakit siyang napangalanang The Man with the Million Moves. So, kukunin na ba yon ng Lazy? Maari nga eh. Kung tinitingnan ko yung, ayan na, sabi na eh. Mag-explain ka pa, kinuha na eh. Huwag ka na mag-explain. Wala nang ano yan, wala nang pasikot-sikot, Lancelot, and the Harith. Oh. Nagamit na ni Siwa yung Harith, pero gagamitin na ngayon ni Shizu. Wala, although may Lunox pa naman actually, pero if maglulunox pa kasi dito si CY, Puro magic na. Diba? Ang dali ng kontrahin ng damage output ng RQ Kaito. So might as well get a Moskov at this moment or even Bruno. Kasi if not, baka tanggalin pa mismo ng Lazy. Feeling ko din eh.
feeling ko kung hindi pa hero to ni Kuya CY, yun ang magiging target ng Lazy Esports. Meron pa rin namang carry na Okay. walang pake sa mga kritiko at ideya ng casters, ang utak ng mga coaches natin dito. Kasi Cho ni X-Nova ang makikita natin. Malay mo naman Cho ni Ferds to. Malay mo nga, Joy ni Ferds yan. Nalalaro sa XP Laners yung dalawang heroes na pinili dito ng RQ. Pero yung Joy kasi ni Kuya Ferds, medyo malungkot kasi sa mga streams Sa streams. Pero baka na-practice. Baka sumasaya na. Oo, di ba? And even yung Cho nga niya, malungkot din yun sa streams eh. Diba? So, kung kami tatanungin, Cho X Nova, Kelvin Joy. Yun na yun. Para walang malungkot. Para walang malungkot. Para walang tancho. Tansong Cho. Oh, boss, ganun yung storya pag si Kuya Ferds Kasi ang favorite niya, yung mga pang nagwawala talaga. Oo. And now, for RQ, this is actually a good ban. Edit. Yung edit na yan. Since pwedeng mahawakan ni Der or KK Dot, alam mo naman itong dalawang to, gustong-gusto talaga ng mga pang setups. But then again, meron pa rin kasi silang CC na I doubt gagamitin ngayon kasi parang wala silang pang crowd control. Pero kasi, makakita kaya tayo ng mga bili na nagamit na pala yung Beleric, no? So, Team number 1. ano pa ba yung tanggal muna sila dito, hero ni Kuya CY. Possible, Bruno Moscow bang tanggalin? Dalawang gold laners or dalawang marksman na parehas physical pero hindi. Gatot Katsa. Wow! At tatanggalin ng Lazy Esports. Ayaw nilang ibigay ito kanina pa din Kasi din naman, parang hindi naman naipit din si CY kanina sa gold lane. Diba, Parang nakapaglabas pa nga ng X siya yung tina-target kanina. But then again, our Kaito has this composition na iikot at iikutan, parang po-protectionan yung Iksha at napaganda pa. Diba kasi may Vigi na pairing. So, now, for RRQ, final ban nila dito, pwedeng pang setup na naman. Is Arlot, hindi na, nagamit Khalid. na. Johead ni KK Dot yung tatanggalin dito. So, mga heroes na pwede kay Kuya Der. May Khalid pa nga na na-point out mo dito. Pero, ban muna tayo. Piling ko tanggal din sila ng hero ulit ni Ferds pa Hero pa ni Possible. Ferds. Ano pa Baka bang nga mga sila na-open? magtanggal pa ng Khalid at this time. Hindi, nagamit na pala ni Ferds yung Khalid. Nagamit na nung game 4. Oo, so no need na natanggalin. Yung mga Nakakahilo grab. talaga no? Mga grak kay Kadza. Ayan na. Sila yung nagtanggal nung Nagsisimula na ng mga pocket bans. Oo nga, para hindi mapigilan yung pag-dash ni James Punks or pag-dash ni Shizu. For RQ naman, malalaro pa kasi nga tong lineup na to So pwedeng kay X-Nova pa rin itong show na to. So, mas okay siguro kay CY munang hero. Para mas kaya pa nilang laruin at itago kung show ba talaga to ni Kuya X-Nova o ni Kuya Ferds. Kasi parang kung kukuha ka agad ng hero ni Ferds ngayon, parang parang ma-open na yung composition nyo kung ano talaga. Minzitar Gold for RQ Kaito. If ever na maglabas sila ng ganong ka-crazy na lineup, it counters Alaan sila na Harith. And it could be a vital factor. Pero Bruno muna, mag-go sila for a safer route of taking an orthodox marksman for the gold lane. Hero ni CY muna. Mamaya na yung mga pantusok-tusok, hindi pa uso yung siomay sa ngayon. Ano muna? Hero muna yung nakasanayan na nating makita para kay CY. For Lazy, paano mo pipigilan ang isang Joy? Sila ba yung pwedeng mag-akay? Akay is good. Okay. Ruby muna sila. Isa pa. Possible kaya that hero yung Ruby. I don't think na magiging Der hero to. Tapos kukuha si Der ng isang backlaner. Kailangan pa ng isang pang hindi. Oh! Ruby ni Der. Kufra ni KK That. Kailangan talaga kasi ng extra crowd control. Hindi enough na isa lang against the lineup of RRQ. Lalong-lalo na parang kailangan mo din munang ma-burst down yung alien ni Kapitan Mingwin bago kayo makalaban dito. So, ito ang sagot sa ating katanungan. Kanino ba mapupunta yung show na yan? Parang sila din kakapusin sa crowd control. Parang sila din kailangan meron pang isa para pantulong sa panghuli sa mga makakulit na bata na meron sa Lazy. Kung tutusin ay heavily countered pala yung show ni Nova kung sa kanya mapupunta to.
dahil sa Ruby and Kufra na hawak ng Lazy Esports. Parang wala siyang kalayaan na kumuha ng pick-off. Pero ano ang magic bunot ni Coach Paulo Expert? Minsitar it is. Mali ka man sa role, pero Minsitar pa rin yung gagamitin nila dito. XP Minsitar for Ferds. Ang dami niyang maka-counter sa totoo lang. Diba? Pati yung Ruby. Pati yung Ruby. Pati nga yung Zushin eh. Yung ulti ng Jushin. Yung ulti ng Zushin. And now, makikita natin dito kung sino ang magagamit ng kani-kanilang heroes. This is a really crucial para sa best of 7 series. Game number 5 para dito sa dalawang kupunan. At nakakita na tayo dito ng mga pocket picks, ng mga bunot picks na pinopoint out ni Joshi Cakes. At talagang galawan na lang para sa kaharian at para sa Lazy Esports. Simulan na natin ang game number 5 para sa match point. Ito na yung pinakamahalagang game sa best of 7. Yung game 5. Kung sino man makakuha nito considering na tablado ang ating score ay maaaring kumuha ng momentum at isa na lang ang kailangan para kunin ang championship. And gagana ba ang magic bunot ng Minsitar? Kasi kapag sa XP lane mo siya nilagay, wala siyang ganun kakunat factor. Pero look at Mingwin. Grabe din. Ang aga ng pambubuli ni Keke Data ni Chopskirt. And they keep on doing this from 4 games straight. Ito yung ito yung makikita at mapapansin natin sa dalawang to. As in, ayaw nilang magpa-aura kahit na yung kabila, yung may momentum, gusto nila sila yung unang sasapak. 'Di ba? Hindi rin natin pwedeng ipagkaila yung mga counter plays na ginagawa nitong dalawang to, but definitely yung pokes coming in here from Lazy, Ex-Nova. nararamdaman ni Nova. Hindi siya makapag-shunpo, Ay! hindi siya makadash. First blood secured by KK Dot. First blood para sa Lazy. And yun yung sinasabi natin, heavily countered yung show ni X-Nova at this game. Dahil sa presence ng Ruby, even sa presence ng Kufra, and hindi ko pa nga nabanggit dun yung Jushin na gamit ni Chopskirt. Actually, even for Minsitar ni Ferds, kapag naka-on yung kanyang King's Calling, at pag naka-on naman yung Soul Snare ni Chopskirt, teka lang, medyo na-dodge because of that Shunpo, yung stretching nito ni X-Nova, pero nandyan si Kelvin sumusubok for a kill. Uy! Napagamit ng ultimate, pero not enough damage pa rin ang side ng RQ Kaito. Paghalingan na lang talaga umiwas, 'di ba? Kaya rin naman palang i-dodge ng Shunpo yung mga huli na pwedeng i-provide ni KK That. And now for RRQ, nakikita natin dito na kahit na sila yung naunang makuhaan ng kill, hindi sila pumapayag na hindi nila tinatapangan itong laban. Dun sa gitna, Der versus X-Nova, may kita natin na parang nagkapalitan na ng posisyon yung mid laner at XP lane dito ng Lazy. Pero ang goal pa rin naman kasi, ang meeting place pa rin naman kasi yung Turtle. Parehas lang nagpa-level 4 at sumubok. Pero look at X-Nova's position. Nakabantay siya doon sa purple buff, pero umalis na rin at give up na rin niya para magiging call dito. Teka lang, hayaan nyo silang mag-start. Wala munang gagalaw. Ambahan lang muna sa Turtle. And look at X-Nova. Pupuntahan niya na talaga doon sa purple buff. Guguluhin para ang call ng RQ Kaito ay simulan at i-burst. Yung Turtle may talon, flicker pang kasama. Nandiyan yung King's Calling. Papaalisin. Nandiyan din naman si Dervidos. Don't run Wolf King. Pero retribution kay Kelvin! Mapupunta yung Turtle. Nahabol pa sa ni X-Nova with that flicker jet condo. Nakablang ang kailangan para kunin to. Pero si Dera hinahabol pa rin ang kaharian. Apat na miyembro nakatingin sa kanyang natusok na si Bat. At hindi nabubuhayin pa, lamang bigla ang RRQ. Ginawang street foods, pinagtutusok ni Kuya Ferds. Yung miyembro ng Lazy Esports, nakasecure pa sila ng Turtle, pero hindi natin napansin na yung Lazy, ayan o, kita nyo dun sa maliit na camera, nakakuha na rin ng maraming gold plating si Kuya Shizu. That is why kahit papano, nagiging maganda pa rin yung trade gems box dito. Hindi mag-aatubilin na gamitin yung kanyang ultimate para lang makasilip. Sumubok na numakaw nung sarili niya actually lizard o yung Kramer. But this time si CY delikado, natalo na, nayakap, naumpog sa pader. Nandiyan yung Summon Force, makakatakas ba? Mukhang hindi dahil si Chopskirt ay nandun na rin. Shizu with a kill. Lamang bigla ang gold laner ng Lazy. Hindi na nakatakas pa
si CY dun sa pagkakataon na yon dahilan namin na ng miyembro ng Lazy Esports at parang tatalo na naman sila. Isa pa ba? May round 2 ba tayong makikita? Mukhang hindi muna sa ngayon. Disiplina ang paiiralin ng Lazy pero parang hindi yata. Parang nagta-time out lang saglit tapos umaamba pa rin. Nahirapan din si Nova doon. It could have been a kick. Pero dahil doon sa bouncing ball ng Cobra ay hindi siya nakatawid. Hindi niya nagawa yung combo ang gusto niya. Pero 20 plus seconds before this turtle. At maaaring doon na naman yung meeting place. Pero iba yata ang plano dito ng side ng Lazy Esports at ng RQ Kaito. Taas pa rin. Gold laners pa rin ang target. Hindi mata sa burger eh. Mata sa gold lane ang nakikita natin sa ngayon. Yung dalawang roamers, eh nakaabante lang din. Nakaabang lang din eh. Ayun na, nag-stretching na. Mukhang paunahan na lang din sa turtle pero wala pa rin. Kailangan kasi kumpleto pero dun pala sa gitna si Kuya Ferds. Siya ang inuuna ngayon ng members ng Lazy Esports sa paggamit ng Pinababaran. Kick Biglang nandun yung Yagnar of Dollars pero Kelvin with the retribution siya pa rin ang makakakuha ng turtle. Tinulak si Kekedat, pinigilan sa pagsa-stretching. Kaya aatras ngayon ang kupunan ng kaharian. Si Ferds ang magiging sakripisyo para doon sa pagong na yun. Pero mukhang hahabol yata dito si Kelvin and the rest of the gang. Pero mukhang ia-abort din ang mission dahil doon sa top lane, hindi binibitawan ni Kekedat si CY. Kanya-kanya silang kaguluhan na huli sa ganun pero makakaiwas lang din naman. May Purify pa din naman si CY on his arsenal at hindi pa gagamitin to para lang doon sa mga crucial setups na pwede na naman siyang mahuli ni KK. Kasi boss, paulit-ulit na nating nakikita at parang never na out of the gold lane si Kuya KK. Parang yun na lang yata iniikutan niya eh. Bantay sarado na lang. Gold lane, Riverside. Tamang doon lang ang ikot. Pero mukhang ang RQ kahit to pagod na rin sa kakapaikot-ikot. Pupunta na lang sila sa gold lane para tulungan itong si CY. Nagsumbong sa tatlong kuya. Kanina pa sila dito, dinadalawa kuya. Ang dami pero ang gusto lang pala kasi yung Torre, ex-Nova, hindi rin naman gagamit na ng kung ano-ano pa kasi kaya lang din namang iwasan at mabuhay sa sitwasyon na yon. RQ Kaito nakakuha ng turret pero sa gitna pwede ba tayong makakita ng action pero parang wala pa rin muna. Etong game naman na to, yung pinakamaingat din ng dalawang koponan. Pinakatahimik, pinaka walang nangyayari. Ang tawag doon, pinaka Judy Ann moment. Ano yun? Walang nangyayari. Pero dito mukhang may mangyayari, may sibat. Pero hindi niya mahahatak itong si Kekedat. Nandyan yung paangat-angat ng mga skill ni Chomskirt, pero nandito rin naman ang lahat. Yung turtle, sinisimulan na nga ni James Punks. Ready ang kaharian ng RQ para ipaglaban ng Flicker King's Calling! Wala siyang masibahan pero may sipa doon na kontra mismo kay Der. Si Kapitan ang uunahin. Saman force mula kay Shizu. Si CY ang kanyang target. Retribution na lang pero na-reset pa. Kaso nga lang si Kelvin ay naiipit na. Hindi na makadash, hindi na makaalis. At kukunin pa ni James Punks yung kill plus na turtle. Pati si Mingguin ay hindi na papauwiin. Double kill. 3-2 yung naging palitan at lamang ang Lazy Esports doon. Tapos na ba yung laban? Kasi parang sa Lazy, parang hindi pa. Nakakuha na ng 3 kills, nakakuha na ng turtle, kumuha pa ng Torre, at ang isusunod yung purple. At parang si Ferds, pwede rin yata nilang bigyan. Nandyan din naman si CY. Sige, ito ang counter go ng RRQ at mukhang si KK mabibigyan. Pero si Lazy, si James Punks, nandun sa itaas para unti-unting makaabante na naman kontra sa kaharian. Naghahanap ng mga pwedeng kunin, naghahanap ng pwedeng nakawin. Pero ang RRQ Kaito ay tila hindi napupuwing kasi alam din naman nila na pwede silang kumuha ng isa. Nakasibat, nakasipa, si Kapitan Der na naman yata ang mawawala pero buhay pa rin. Nakaka-atras, pero yung mga bola na may apoy na magmumula kay CY ang pamagat. Kaso wala na rin si Shizu. Si Chomskirt ay susunod. Napa-Crimson Beacon, napaangat, napigilan yung pagsibat pero sa gitna dalawa. Jungle sa naglalaban at si Kelvin with the electrifying beats para tapusin ang misyon against Chomskirt. Ngayon lamang naman ang kaharian sa naging palitan. Ang pagbawi ng RRQ parang hindi pa tapos sa ngayon. Kasi even yung babae gusto nila Si pero CY! tinatahian na nga. Nayakap! James yumakap pa sa dalawa. Napakagandang setup mula kay Kekedat at si Ferds yata ang isusunod.
Double kill para sa the man with a million moves at kanya-kanyang sagutan, kanya-kanyang bawian. At ngayon ang Lazy Esports na naman ang Matay mangunguna pa! dyan, umahabol. Wow! Tumahi! Ito ang rason kung bakit ako ang best jungler ng Season 4. Grabe yung mga galawan! Konti na lang kailangan ng hawiin yung buhok sabay tingin sa camera. Pero kailangan muna kasing mag-focus. Lazy, hindi pumapayag na binabawian sila ng defending champs, na binabawian sila ng kaharian ng RRQ. Pero ito na naman, yung mga sapakan, humatak na si Der. Nandyan pa rin naman yung possible kicks calling at di na makakatakas si Dirto sa loob pero malalakarin lang palayo. Zaman Force, nasibat, mukhang nahuli si Siso at unti lang yung buhay niyang matitira pero nandun pa yung Dura ng Nightmarics for the dominator sa set. Pero si Kelvin na meron pang ginagawang paghabol Lord, kay Kekitat. Yung Lord, kaunti na lang, may sibang madadas and it's gonna be CY na makakakuha nun and shutdown mula sa kapitan ng kaharian. Dalawa ang wala sa Lazy Esports at mukhang pwedeng diretsohin ang gitna. Palitan lang talaga ng mga sapak. Yung akala nating Lazy Esports na yung lalamang dun sa Lord, pinapakita lang ng RRQ kung bakit sila ang defending champs. At hindi lang yung mga yun ang kinuha, pati na rin yung purple pa ni James Punks. Ninakawan kasi sila kanina. Meron nga tayong kasabihan, an eye for an eye, a kill for a kill. Kaya naman, a purple for a purple ang kinukuha dito ng RRQ. At ngayon, ano ang gagawin ng defending champs? First Lord pa lang pala yun at mali ako sa sinabi ko na ito yung pinakatahimik. Boss, hindi naman yata ganun. Yung parang 6 minutes na nahimik, tapos remaining minutes ay nag-ingay na lahat. Kanya-kanyang galaw, kanya-kanyang outplays, kanya-kanyang depensa rin muna ang gagawin ng Lazy Esports sapagkat yung gitna ay hindi naman agad matutulak ng RQ kahit may stretching na hindi itutuloy. Pero yung taas, yun yata ang punteriya ng kaharian. Nabaliktad na. Ang kalamangan ay mapapasakamay na ng RRQ Kaito. Dikit na dikit ang kill score at dikit na dikit din naman kung usapang mga turret push. Lalamang lang dito ng isa ang kaharian ng RRQ pero mukhang alam kasi nila saan ba nagtatago dito yung mga Lazy. Alam namin, Lazy man ang inyong pangalan pero alam naming masisipag kayo sa mga pwestuhan. Nagiging maingat ang RRQ. Ginagamit din nila yung alien. Yung alaga dito ni Mingwin, sumipa. Mukhang nananakot. Ex-Nova, anong ginagawa mo dyan? Pero nananakot lang naman. Pwede niya sanang ituloy yung flicker pero nung moment na nakita niya si Der, Ang dami pala. ay hindi niya na sinubok pa yung combo. Tinanggap na lang niya na mali yung angulo pero dahil din naman sa purple buff na makukuha ni Kelvin, maaagawan at medyo mapapabagal ang galaw ng the man with the million moves pero yung apat na miyembro ng kaharian, isang maling hakbang mula sa Lazy Esports, may mabibigyan? Wala pa sa ngayon. Wala pa sa ngayon. Maingat pa rin naman at nakaka-tense yung mga laban. At ngayon for RRQ Kaito, definitely gusto kong bigyan ng comment si Ferds. Yung mga pag-flicker, tawag dun sa mga hari. Nagtatawag ng mga, hindi na ng Yag na Rabdonat, boss. Okay. Yun na yung mga kawal Kawal. ng harian. King's Calling nga Kaya nga, tama naman. So kung tutuusin, kapag nilabas ni Ferds yung mga kawal ng kaharian, parang it's go time sa kanila na pumalag at lumaban dahil alam nila na merong isang miyembro sa Lazy Esports na hindi makakagalaw at mapipilitang lumakad na lang yung pwesto ni Ferds doon sa loob ng Pixel, doon sa loob ng New Bush. Nakakita naman ni Der at sinusubukan din ni Chomskirt na bulihin kahit paano. Pero si Kelvin nandoon sa mga dash. Hindi tumama yung ayaw offended mula kay Der at makakatakas pa naman si Kelvin. Pero si Ex-Nova, naghahanap ng pwedeng ma-target pero nakaabang lang din kasi sila KK Dat. Dalawang roamers. Nasibat! At ngayon hinatak. pero wala lang. Kilitian lang muna at ambahan. Walang nangyayari. Part 2 yata nung eksena. Pero kasi may mangyayari at may mangyayari dyan. Nagkakaambaan lang. Sumisilip na mga ganyan. Kasi kalahati na yung buhay ng Panginoon ng Land of Dawn. Papasok si Ex-Nova doon sa likod namin na nakakap. Kaso nga lang doon sa may bandang gitna si Chomskirt din ang punteriya ng kaharian. Low on HP! May kickstart na CY! binitawan! CY is gonna be down sa James Oy! Masakit may kasalanan! Pero yung Lord, low! Si
Si Kelvin, Naku po. hindi na nila pinapalapit. Francis Nova Swell. Kanina Ano yung yung Lord? Kay Shizu mapupunta. Dalawa, X-Nova? kapalit ng isa. Si X-Nova low na rin. Dalawa sa dalawa, pero lamang ang Lazy sapagkat kanila yung Lord. si Mingwin. Pero hindi pa tapos. Ay. Si Mingwin ay nandyan. Sinusubukan ng Lilith, pero may dominators na set pa naman. Homer's Homer's down. down. Winter Crown, hindi na mabubuhay. Yan, and it's a shutdown mula sa kapitan sa kapitan. Pero si Kelvin ay Wait pumasok lang. na naman. May electrifying beats, pero mapapaatras na yan kasi dalawa na lang sila ni Fertz na dedepensa sa kaharian. Nawala yung mga jungler sa sitwasyon na yun. Nawala sila dun sa panahon na yun at nakuha pa rin ng Lazy. Dahil kay Shizu, dahil doon sa zoning capabilities ng mga miyembro ng Lazy, mas nabigyan nila ng tsansa na ma-secure talaga yung Lord. Pero nandito, ang mga miyembro ng kaharian, hindi masasamahan ng Lazy yung Lord, pero parang Si ipipilit Fertz yata nasasaktan. nila yung gitna. Nag-flicker, sumubok, naabutin si Fertz, kicks calling palayo. Ginamit Kelvin sa likod. pero si Kelvin sa likod, napagamit ng electrifying beats, pero not enough yung damage just to defend ang call ng kaharian. Buhay pa rin naman ang RRQ, pero Lazy na ngayon muli ang lamang. Baliktad na naman ang istorya. Baliktad na naman ang vapor ng laban. Lazy na naman ang may hawak ngayon ng lead. RRQ Kaito, nakikita natin dito na gumagawa pa rin sila ng paraan. Yung mga ganong pag-backdoor, yung mga ganong pag-flank ni Kelvin, nakakatakot pa rin yon kung ikaw ang Lazy. Kaya kahit na lamang sila, hindi nila ipinipilit ang mga pangyayari. At ngayon, yung gitnang tore, yan ang magiging target. RRQ, mukhang willing nga din silang ipaglaban yung kanilang teritoryo dyan sa baba. Dito tayo maglaban sa mismong base. Dito tayo magtapat-tapat. Yun na lang ang magiging call dahil ibinigay na rin yung Torres sa baba. Pero mukhang ang Lazy Esports, papairali ng disiplina. Hahayaang lumabas ang mga kaharian dito sa mismong base nila. At ngayon na unti-unting sumisilip si Nova, si Keke dati magandang pwesto. Pero wala din at alam ni X-Nova na pwedeng may nag-aabang dito. Nakikita natin na ang dalawang roamers. Dapat lang naman na sila talaga ang maging frontliners. Pero sabi nga dito, ni Pusa, hindi meow, kundi saludo talaga sa jungler ng Lazy. Sobrang husay talaga since game 1 to game 5. Pinapakita na siya talaga ang regular season MVP, na siya talaga ang best jungler of the season, na siya talaga ang man with a million moves. Pero mukhang alam din naman ng RQ kahit at nire-respeto ang kakayahan ni Mr. James Mendoza. Nagkakasilipan din yung dalawang jungler dun sa baba. 9 seconds. Mag-i-spawn ng Lord. Anong gagawin ng dalawang to? Kasi parang nagkakaroon ng onting meet-up dyan sa gitna. Nagkakakitaan, nagkakasilipan, pero parang kamustahan lang naman. Lazy Esports, makakapwesto din naman dun sa Lord. Pero sinisimulan ng RRQ, but definitely this is just a bait. This is just a bait para malaman sino ba talaga ang unang sasapak. Reset na naman. Hindi pa rin pumapalya na Oy! 17 minutes yung laban. Pero may sipa doon. Nakontra kay Kekedan, papapaflicker palayo. Pero may King's Collie. At sakto doon naman sa loob. Pero may Winter Crown. Kekedan is down as well. Ngayon si Kelvin. Electrifying beats. Wala agad Shizu! si Chomskirt. Low 1 HP. Napapa-Winter Crown. Ay! Naabangan Ay! lang ni James Fox. Wala James kayong Fox! jungler ang kaharian. X-Nova is down as well. Tututuloy yung naging palitan, mapapaatras ngayon ang kaharian. Wala silang jungler. Maaring madaliin ng Lazy yung pagkuha ng Lord. Pero mukhang hindi yun ang call. Papalagyata ang kaharian. First inside sa likuran. Ilalaban pa rin nila dito kasi may damage lang din naman, nagkahatakan. First, tinawag na yung Dominator si Zen pero nabigyan ganun lang kabilis. First is down, there is down. Season nandiyan Si pa! CY sinasayawan lang ngayon Wala ni na rin si Shizu. James Punks! At ngayon, si James Punks magpapop lang yung kanyang immortality at mabubuhay ang Lazy. Apat ang bagsak sa kaharian. Dalawang low HP na Lazy Esports na nandito pero wala silang problema. Wala namang ko-contest kaya't mapaburst down nila yung Lord. And again, sila pa rin ang may control. Sila pa rin ang lamang sa laban. Grabe yung ginagawang mechanics. The micro is microing. Ngayong laban na to the point na ang RRQ gusto rin nilang ipaglaban eh. But then again, sakripisyo na naman mula kay Kapitan Der.
Yun at yun ang ating nakikita as long as maipapanalo nila yung laban. And there, from game number 1 up to now, pinapakita niya kung paano niya nililid dito ang Lazy Esports. May makakasama silang door doon sa gitna. Ang kaso lang, hindi sabay-sabay yung minions at bigla na lang nawala si Kelvin. Kulang ngayon ng isa ang kaharian ng RRQ at magmamarcha na ang Lazy papasok sa kaharian ng RRQ. Makakadepensa ba? Nahatang na. Nandun na rin yung dominator si Zenway. King scoring na bibitawan. Aatras ngayon ang Lazy. Di sila papalag dyan. Pero James ang Banks! tamang call ay tahe. Sige tahe, James Banks. James Yung mga Banks! million moves ay makukuha. Double kill. And we have a match point for Lazy Esports. Kahit na anong tahing gawin para sa game na to, pagbali-balik ta rin nyo man ang istorya, tatahiin pa rin ni Kuya James ang kwento para sa Lazy. Ang game number 5. 3-2 ang ating score at match point na ang Lazy Esports. Ito ay rason kung bakit hindi binibigay, kung bakit siya binigyan ng pangalang Man with a Million Moves. Pinakita muli sa atin, pinakilala muli ang sarili, and it's James Banks proving na yung awards niya kaninang nakuha, worthy para makuha yung 1 point away to being the champions of Season 4. Regular season MVP, the best jungler this season. Men, hindi ko na lang alam kung may mag-o-oppose pa doon kung bakit siya ang masasabi nating worthy awardan nung dalawang to. But definitely yung ginawa din ng Lazy, yung supporting role na pinrovide dito ng mga kampi niya, yun na naman di ba sinabi na ni Kuya James na andali kasi ng buhay niya andali para pumatay na lang, yun na lang yung gagawin niya. Pero eto, ang sabi ni Razel Borreo, hashtag Lazy, bagong hari yan ng MDL. And they're 1 point away to claiming the title up against the defending champions mismo. Isa na lang. Isa na lang. And how poetic it is para sabihin o kunin mismo yung corona sa naghahari sa liga. Grabe yun, boss. Dinethrone mo yung mga hari. Ikaw yung nagpabagsak sa mga hari. Ginawa na yan isang beses ng Lazy. Sila ang tumuldok sa win streak ng RRQ Kaito mula Season 3 at ngayon isa na lang din. Sila na rin ba ang tutuldok sa defending champs? Pero sino nga ba ang MVP dito sa game na to? Sino nga ba ang naging key player? The man with a million moves. The man na tinatahi lahat dito sa laban. James Banks using the Lancelot. 2 out of 5 games na MVP na si James Banks. Nag-peace sign pa, tapos tinusok yung camera Nakakatakot to tingnan, nakakatakot maging kaibigan to si James Banks Baka bigla kang tusukin sa daan Boss, parang gusto lang kitang maging tropa pero wag mo akong tatahiin pre Pre, kasi yung kalaban yun yung tinatahi na ngayon. And definitely, ang daming moments dito na all in na naman sa actions ang dalawang koponan. Lazy yung lalamang, babalik ta rin ng RRQ, makikita natin yung mga objective dances was really on point. But this one, ito rin yung isa sa naging daan na akala mo tapos na dyan. Pero hindi boss, parang nagigil si Kuya James kasi humahabol pa yung mga ganyan. Yung tahi na kalkuladong kalkulado, kahit walang minions, tumatahi ng lupa. Yun pa naman yung mahirap sa Lancelot. Kasi isang maling tutok mo lang ng dash, wala ka ng dash na kasunod. Pero James Banks, parang pinapakita niya sa atin, men, kahit nakapikit ako, kaya kong mag-lance. Kahit wala kayong nakikita dyan, hindi mawawala, hindi magko-cooldown yung dash ko, kaya kong gawan niya ng paraan. And for RRQ para dito sa game na to, nakikita natin yung damage nila nandyan. Yung mga setups nila nandyan. Pero kasi parang mas ginalawan at nag-step up lang talaga dito ang mga miyembro ng Lazy Esports. Pero para mas matulungan tayong maintindihan ang game na to, at Tina, please, analyze this one.